Naniniwala ka ba sa salitang closure? Yung kailangan nyo pang magkita ulit, kailangan nyo pang mag-usap ulit, dahil bigla na lang daw nawala ang komunikasyon ninyo. Bigla na lang daw kayong naglaho sa buhay ng isa't isa. Paano kung ang closure na yon ay darating pa sa isang panibagong komplikasyon? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, mukhang bumabalik na nga ang boses ng inyong Mama Mia. Nakakairita na ulit. Charot. Hello sa inyong lahat. And syempre, wag na nating patagalin ito dahil alam kong na-excite kayo na malaman kung ano nga bang klaseng closure ang sinasabi ko dito. Nako naman, siguradong maraming makaka-relate dito. Kaya eto na. Huwag na nating patagalin pa ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kung minsan, ang mga komplikasyon sa ating buhay ay gawa lang din natin. Tayo lang din ang nagdesisyon para maging magulo at komplikado ang ating mga sitwasyon. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga listeners mo at viewers mo dito sa iyong channel Mama Mia. Hello din sa mga bumubuo ng channel na ito. Alam niyo ba Mama Mia, hindi lang 10 beses kong pinag-isipan kung isi-share ko ba ang nangyaring ito sa buhay ko. Akala ko kasi closure lang ang mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko naman nakalain na yung closure pa lang sinasabi niya ay papunta sa isang malaking eskandalo at malaking problema. Hindi lang para sa aking sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa akin. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chona. Medyo bata-bata pa po ako kesa sa karaniwan ng inyong mga listeners at inyong mga sharer. Siguro, pwede niyong matawag na ito ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganitong problema. Sabi nga nila may mga problemang dala ang ating kabataan. Siguro isa ito sa akin kasi nga nasa 20s pa lamang po ako. Ang hindi ko naman maintindihan, Mama Mia, ay bakit kailangang ganito kalaking pagkakamali ang magawa ko sa aking pagiging bata. Mama Mia, ilang beses po na sinubukan kong magsulat at delete ulit. Hanggang sa, eto na nga, nagkaroon na nga ako ng lakas ng loob para sumulat sa iyo. Please, huwag niyo na lang pong ipakita sa iba itong email address na ginamit ko sa pagsusulat dahil totoong email address ko po ito. At ito din po ang totoo kong pangalan. May ex-boyfriend ako, Mama Mia. Itago natin siya sa pangalang Ryan. Si Ryan, crush na crush ko po siya nung una. Magkatrabaho po kami. Pareho kaming bagong salta noon sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan. Mula siya sa ibang lugar samantalang ako, nandito lang sa lugar kung saan ang kumpanyang pinagtatrabahuan namin ay nakatayo. Pareho kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pareho po kaming nasa production department ng kumpanyang iyon. Nung una ko siyang makita
ay nasabi ko talaga sa sarili kong, shucks, meron ba talagang ganito kagwapong nilalang? Call me OA kung ano man ang gusto niyong itawag sa akin. Pero gwapong-gwapo talaga ako sa kanya noon. Bukod kasi sa matangkad siya, payat pa, maputi, matangos din ang kanyang ilong, makapal ang kanyang mga kilay at mahahaba ang kanyang mga pilik mata. Yun talaga ang weakness ko pagdating sa lalaki. Yung mga mahahabang pilik mata, Mama Mia. Nung una, ay hindi niya ako pinapansin. By the way, Mama Mia, mas matanda pala siya sa akin ng 5 taon. Siguro yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinapansin. Nababataan siya sa akin. Siguro tingin niya sa akin, immature at hindi kayang makipagsabayan sa kanya. Mama Mia, nung una, dahil nga ako ang may gusto sa kanya, aminado po ako na ako ang nagpapapansin. Extrovert kasi akong tao. Marami akong mga kaibigan. Mahilig akong makipagsosyalan, makipag-usap. Basta, hindi po ako pwedeng walang kausap dahil nabobore po ako lagi. Kaya naman normal lang na marami agad akong naging kasundo sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. At lahat sila syempre sinabihan kong gusto ko si Ryan. Ayoko kasi, Mama Mia, na merong magkaroon ng interes sa kanya. Gusto ko habang maaga pa ay alam na nila na sa akin si Ryan at hindi pwedeng angkinin nila. Kaya lang itong si Ryan, ewan ko, kung gano'n naman ako ka-extrovert, gano'n din siya ka-introvert. Halos trabaho, yun lang ang pinupunta niya sa kumpanya. Halos wala nga siyang ibang kausap, kundi yung mga yosi mate lang niya sa labas. Yes po, yun po ang tawag ko sa mga kasamahan niyang nagyoyosi. Hanggang sa nilapitan ko na nga ang isa sa mga dalas niyang kausap at kasabayan na magyosi tuwing break time na si Chris. Hey Chris. Oh, Chona. Himala yata, wala yung mga friendships mo. Ando na sila pumasok na ulit. Patapos na rin yung break ko. Pero pwede ba kitang makausap mamaya? Tungkol naman saan? Basta importante. Oy, tungkol kay Ryan yan no? Paano mo nalaman? Ay naku Chona, usap-usapan na dito sa buong department natin na may gusto ka kay Ryan. Yun na nga Kaya lang, yung kaibigan mo, mukhang tuod. Manhid pa sa lahat ng manhid. O baka hindi lang niya talaga ako gusto. Di ko alam. Di naman makwento si Ryan. Basta mag-usap tayo mamaya, Chris ha. Antayin mo ako kapag nauna kang mag-out, please. Okay na, sige na. Pero ano bang makukuha ko dyan? Marami. Libreng snacks? Libreng kwento? Ano bang gusto mo? Basta ha, libreng snacks ha. Oo na, sige na. Mama Mia, na-excite ako sa iniisip kong ako ay tutulungan ni Chris. Mabilis na lumipas ang oras. Uwian na. Nauna nang lumabas si Chris kaya akala ko talaga ay hindi niya sineryoso yung sinabi ko. Pero paglabas ko ay nandun pala siya sa may gate at inaantay ako. Buti naman at inaantay mo pala talaga ako. Sayang din yung free snacks Sige na, libre mo na ako merienda. Oo na, dun tayo sa pansitan. Agad kaming pumunta dun sa may sikat na pansitan sa amin. Pagkatapos ay nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya ang pakay ko na gusto kong tulungan niya ako. Ilakad niya ako kay Ryan nang sa ganon ay magkaroon kami ng chance sa dalawa.
Uy, wala akong ipapangako sa'yo, Chona ha. Alam mo naman yung kaibigan ko eh. Di ko nga alam kung tinuturing ba akong kaibigan nun o dahil lang sa ako yung lagi niyang nakakasama tuwing nagyoyosi break siya. Sige na, Chris. Gawin mo na, please. Ikaw talaga patay na patay ka kay Ryan, ano? Ewan ko. Bakit ganun ang nararamdaman ko sa kanya? Baka naman, hindi ka lang sanay na mahindian, Chona ha? Baka naman, gusto mo lang siya dahil na-challenge ka. Actually, Mama Mia, naisip ko nga yung sinabi sa akin ni Chris pag uwi ko. Hindi kaya na-challenge lang ako? Hindi kaya di naman talaga tunay itong pagkagusto ko kay Ryan? Pero syempre, ang gusto ko na muna ay makuha ang loob ni Ryan. Ang gusto ko na muna ay makuha ako muna siya bago ko isipin ang mga bagay na yon. Pero hindi naging madali ang lahat. Napakahirap, Mama Mia. Si Ryan kasi yung tipo ng tao na ayaw talagang makipag-usap. Na para bang nagkaka-allergy siya kapag kinakausap siya ng ibang tao, lalo na ng mga babae. Pero syempre hindi ko siya tinantanan. At buti na lang, etong si Chris, tinutulungan naman ako lagi. Lagi niyang sineset up si Ryan sa akin. Isang gabi, tinawagan ako ni Chris. Nasaan ka? Nasa bahay, bakit? Punta ka dito, sa may 7-Eleven. Andito kami. Andyan ba si Ryan? Abay syempre. Bakit pa kita papupuntahin dito kung wala naman yung gusto mo? Anong ginagawa niyo dyan? Nag-iinuman. Sige ka, baka maunahan ka ng iba. Hindi lang naman ikaw ang may gusto kay Ryan eh. O siya, sige na, papunta na. Malakas ang ulan nung gabing yon. Kung tutuusin, Mama Mia, hassle na hassle talaga sa akin ang pumunta doon. Kaya lang, sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng malaking pagkagusto ko kay Ryan, kahit dilubyo pa yan, baha o kung anumang sakuna, handa akong suungin, mapuntahan ko lang si Ryan. Mama Mia, pagdating ko sa may 7-Eleven ay nandun nga sila. Nag-iinuman at bukod pa doon, nagyoyosi. Uy, andito ka pala, Chona? Biglang bungad sa akin ni Chris na akala mo wala talaga kaming usapan dalawa. Oy, di ako makatulog kaya bibili ako ng kape. Andito din pala kayo? Siyempre, maang-maangan School of Acting ang lola ninyo. Kailangan. Dahil kung hindi ko gagawin yon, baka mabuko kaming dalawa ni Ryan. Bakit kayong dalawa lang? Tanong ko. Wala. Eto kasing kaibigan ko. Nagmumukmuk. Nalulugmok eh. Parang broken-hearted. Ouch naman. Di naman sinabi ni Chris sa akin na broken-hearted pala itong kaibigan niya. Pwede bang makishare ng table sa inyo? Ang lakas pa kasi ng ulan sa labas eh. Dito ko na lang iinumin tong kape ko. Wala naman talaga akong balak inumin yung kape dahil ako yung tipo ng tao na kapag nakakainom ng kape hindi nakakatulog. Pero sige na nga, kahit wag nang matulog ng 1 taon. Sa ngalan ng pagmamahal, go lang, push lang. Oo, sa akin, pwede lang naman. Sa'yo bro? Tanong ni Chris kay Ryan. Tumango lang siya na para bang walang nakita. Kaya naupo ako sa harap niya, Mama Mia. Magkatabi silang dalawa ni Chris at ako ang nasa harapan nila. Bro, sino nga ulit yung pinagmumukmukan mo? Ano nga ang pangalan ulit nun? Angel. Angel? Yun ba ang mga gusto mong pangalan, bro? Biglang birong tanong ni Chris. Bro,
Mauna na pala ako ha. Nag-text na sa akin yung girlfriend ko eh. Huwag ka ngang sinungaling. Alam ko namang wala kang girlfriend eh. Sabi ni Ryan. Ano? Magiging girlfriend pa pala. Pagkatapos nun ay biglang tumayo si Chris at iniwanan kami. Sinuong niya ang malakas na ulan. Alam ko nabasa pa nga yung unggoy na yun eh. Pero ang laking pasalamat ko talaga sa kanya, Mama Mia. Dahil sa pag-alis niya, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Ryan. May problema ka ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Kung ano-ano nang sinasabi ko, Mama Mia. Siyempre ayoko namang palagpasin ang pagkakataon na to. Gusto ko siyang makausap at mas makilala. Gusto ko rin na makilala din niya ako. Kaya ako being in extrovert, wala talaga akong tinago. Lahat na yata, pati mga most embarrassing moments of my life ay kwento ko na sa kanya. Pero siya tahimik lang. Hanggang sa naramdaman kong tila hopeless yata ang taong to. Wala yata talagang paraan para magustuhan niya ako o para kausapin man lang niya ako. Ganyan ka ba talaga katahimik o ayaw mo lang talaga akong kausap? Prank akong tanong sa kanya. Hindi pa rin siya sumagot, Mama Mia. Kaya akmang tatayo na ako para iwanan na siya dahil sa totoo lang nahihiya na rin ako eh. Napapahiya na ako sa sarili ko. Pero nung tatalikuran ko na siya ay agad niyang inabot ang kamay ko. Please, huwag ka munang umalis. Bakit di ako aalis? Nandito nga ako, hindi mo naman ako kinakausap. Para akong kumakausap ng hangin dito oh. I'm sorry. Hindi lang talaga ako sanay makipag-usap sa iba. Gets ko naman yun, Ryan. And siguro alam mo naman, 'di ba? Na crush kita. Hindi naman siguro yun lihim sa'yo. Nilakasan ko talaga ang loob kong sabihin yun sa kanya, Mama Mia. Pero kahit crush kita, di ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo kung ayaw mong kausap ako. Sige, alis na ako. Pero hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa aking kamay. No, please. Huwag ka munang umalis. I need someone to talk to. Wow! English yun ah. Seryoso ako. So sorry. Umupo ako ulit sa harap niya. Kanina pa ako kwento ng kwento. Pwedeng ikaw naman? Mama Mia, ilang beses pa yata siyang napabuntong hininga ng malalim bago siya nagkwento sa akin. Yung Angel, matagal na pala niyang girlfriend. Magti 3 years na sila. Gustong-gusto niya raw ito. Legal silang dalawa sa mga magulang nila. Akala niya nga raw si Angel na ang magiging ka-forever niya. Akala niya ito na raw ang magiging nanay ng mga anak niya. Sa totoo lang habang nagkukwento siya, hindi ko malaman kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong masaktan? Kasi kinukwento ng taong gusto ko sa akin na may iba siyang mahal? O dapat ba akong makisimpat siya dahil kinikwento niya sa akin kung paano nawawasak ngayon ang puso niya? Nahuli niyang may ibang ka-chat itong Angel na ito. Yung ka-chat nito, yung dati nitong boyfriend na nasa ibang bansa na. Nung kinompronta niya raw si Angel, ay agad daw itong nakipaghiwalay sa kanya. Dahil Mama Mia, nakatakda na pala itong umalis papunta sa ibang bansa at susundan doon ang lalaking totoo niyang gusto. Mama Mia, nasasaktan ako para sa kanya. Pero aaminin ko na may parte sa akin na lihim na natutuwa. Kasi
Wala na yung Angel. Ibig sabihin, may pagkakataon na ako. Masama ba yun, Mama Mia? Masama bang matuwa na yung taong mahal mo, iniwanan ng taong mahal niya? Basta, kung masama man yun, handa akong maging masama, magkaroon lang ng pagkakataon sa puso ni Ryan. Halos 3 oras yata kaming nag-usap, Mama Mia. Pagkatapos naming mag-usap, ay tumila na yung ulan. Mag-aalas 2 na noon ng madaling araw. Sorry alam kong may trabaho pa tayo bukas. Mamaya pala. Napuyat ka tuloy. Walang anuman yun. Ang importante nakatulong ako. Oo, nakatulong ka. Gumani yung pakiramdam ko kaya maraming salamat talaga. Hatid na kita. Wag na, malapit lang naman ang bahay ko dito eh. Hindi. Dapat sa mga babae, hinahatid. Sinisiguradong ligtas. Alam mo naman, delikado pa ang panahon ngayon. Kinilig ako ng very, very light. Naglakad kami papunta doon sa bahay namin, Mama Mia. Malayo ba yung bahay mo dito? Tanong ko. Hindi ako taga rito pero yung inuupahan ko, nasa kabila, dun ang daan. Itinuro niya yung daan na pinanggalingan namin. Uy, out of the way ka pala. Walang kaso yun, ang importante, masigurado kong ligtas ka. Bago ako pumasok sa loob ng bahay namin, ay tinawag pa ulit ako ni Ryan. Shona, thank you Thank you saan? Sa pakikinig mo sa akin. Maraming salamat. Walang anuman yun, Ryan. Sige na, uwi ka na. May pasok pa mamaya. Siguro mga less than 4 hours na lang yung tulog natin ito. Oo nga sabi niya sabay kamot. Sige, alis na ako. Mama Mia, ilang minuto na akong nakapasok sa loob ng silid ko. Pero parang idinuduyan pa rin ako sa alapaap sa kilig na nararamdaman ko. Kinikilig ako dahil sa sinasabi niyang dapat ang mga babaeng kagaya ko ay sinisiguradong ligtas, inaalagaan. Halos hindi na ako makatulog noon pero pagdating sa trabaho, parang naka-full charge ako. Parang naka 12 hours na tulog dahil sobra pa rin akong active, full of energy. Inspired akong magtrabaho. Pagpasok ko ay nakita ako si Ryan na mukhang matamlay pero pumasok pa rin. Nung lumingon siya sa akin, ay ngumiti siya. Shucks, Mama Mia. Hindi ko inaasahan ang ngiti na yon. Ang ngiting nagpakumpleto na agad sa araw ko. Tuwang-tuwa ako. Sobra pa yata sa tuwa ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Pagkatapos ng trabaho ay nagulat ako dahil inaantay pala ako ni Ryan sa labas. Oh, bakit ka nandito? Hinaantay mo ba si Chris? Maang-maangan kong tanong. Hindi, nauna nang umuwi si Chris. Sinadya talaga kitang hintayin. Ako? Bakit mo naman ako hihintayin? Wala lang. Gusto sana kitang ayaing magmerienda. Totoo ba to? Di ba to joke? Tanong ko. Hindi, bilang pasasalamat sa ginawa mong pakikinig sa akin kagabi. Mama Mia, dinala niya ako sa isang sikat na fast food chain. Doon ay kumain kami. Nagkwentuhan. At mula sa araw na yon, halos lagi-lagi na kaming magkasama. Mula sa araw na yon, hindi na kami mapaghiwalay dalawa.
Ang totoo niyan na chismis na nga kami dun sa production department na kaming dalawa na raw. Uy, kayong dalawa na ni Ryan ano? Uy, hindi pa ha? Hindi pa, pero malapit na. Biro sa akin ng mga kasamahan ko. Sana malapit na. Mama Mia, kilig naman ako. Lumipas pa ang mga araw. Hanggang sa isang araw, papasok na ako noon sa trabaho nung biglang may humarang sa akin sa gate. Si Ryan. Oh, bakit ka nandito? Day off ko eh. Sige, pasok na ako sa loob. Ang Chona, tawag niya sa akin. Ano yun? Pwede ba kitang maayang lumabas pamayang gabi? Lumabas? Saan naman? Dun sa kabilang baryo. Fiesta kasi dun sa bahay ng pinsan ko. Oo ba? Kasama ba si Chris? Tanong ko. Hindi, tayong dalawa lang. Mama Mia, kulang na lang mapatili ako sa sobrang kilig. Pero syempre pinigilan ko ang sarili ko. Umakto akong normal. Umakto akong parang hindi kinikilig. Kung pwede lang, hilahin ko na ang oras sa araw na yon para dumating na agad yung hapon at makalabas na ako ng trabaho. Atat na akong matapos ang araw na yon para magkasama na ulit kaming dalawa. At nung mag-out na nga ako, Mama Mia, paglabas ko ay kilig na kilig ako dahil nag-aantay sa akin sa labas si Ryan. Bit-bit ang isang motor. Kaninong motor to? Sa akin. Di ko alam may motor ka pala. Hindi ko lang ginagamit sa trabaho kasi sa labas pinapag-park eh. Kawawa naman yung motor na iinitan na uulanan. Halika na. Eto, helmet mo. Mama Mia, ang ganda ng helmet. Pink. Pero pag suot ko, amoy pabango ng babae. Medyo nasaktan pa ako. Sa girlfriend mo to? Oo. Kay Angel yan. Ayos lang ba sa kanyang sinusuot ko to? Wala naman siyang pakialam na dyan eh. Ando na siya sa ibang bansa. Kasama yung ibang lalaki kaya wag na natin siyang pag-usapan, pwede ba? Angkas ka na. Alis na tayo. Habang umaangkas ako sa kanya at yakap-yakap ko siya sa bewang, nakakalimutan kong ibang babae ang nagmamay-ari ng suot kong helmet. Natatabunan ng kilig yung selos na nararamdaman ko. Pagdating ko pa doon sa bahay ng pinsan niya ay pinakilala niya ako sa lahat bilang girlfriend niya. Kaya naman Mama Mia, kilig na kilig ang inyong lola. Pagkatapos naming makipiesta ay tinanong ko agad siya kung anong ibig sabihin sa pagpapakilala niya sa akin bilang kanyang girlfriend. Sorry kung pinangunahan kita, Chona. Pero yun naman talaga ang gusto kong itanong sa'yo eh. Payag ka bang maging girlfriend ko? Ano ba to? Rebound ba ako? Tanong ko. Hindi hindi ka rebound. Ang totoo niyan, nakakalimutan ko si Angel kapag kasama kita. Paano pag hindi mo ako kasama? Siya naaalala mo? Tumahimik siya, Mama Mia. Uy, biro lang yun. Syempre, alam mo namang gusto kita. Kaya, any chance na pwede kang maging akin, syempre tatanggapin ko yun. Sa gabing yun ay naging kaming dalawa. Nung naging kami na Mama Mia ay naging tampulan talaga kami ng tuksuhan sa aming departamento. Lahat sila ay kinikilig sa amin. Pero merong iba
Gaya na lamang ni Chris na nagbigay ng babala sa akin, Mama Mia. Ang bilis na naging kayo ah. Eto naman talaga ang goal, di ba Chris? Tanong ko. Pero mag-ingat ka ha, Chona. Mag-ingat saan? Hindi naman siguro lingid sa'yo na may ibang nagugustuhan yan si Ryan. Na broken-hearted yan. Baka ginagamit ka lang niya. Nainis ako kay Chris, Mama Mia. Kasi pakiramdam ko, nagiging kontrabido siya sa kaligayahan ko. Pwede ba, Chris? Yan mo na akong maging masaya. So what kung ginagawa niya akong rebound? Wala naman dito yung babaeng yun. Di na yun babalik. At siguro sa ilang buwan, kung hindi man ako 100% na mahal ngayon ni Ryan, magagawa ko naman sigurong pumasok sa puso niya habang tumatagal kaming dalawa, 'di ba? Bahala ka. Sa akin lang, pagpapaalala bilang kaibigan. Tinalikuran ko na si Chris, Mama Mia. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Lumipas ang panahon. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, naging mga buwan. Pinakilala ko na si Ryan sa mga magulang at pamilya ko. Ganon din naman siya sa akin. Kung tutuusin, legal na kami both sides, Mama Mia. Kung tutuusin, wala na kaming itinatago. Oo, may mga away kami, pero naaayos din naman namin. Mama Mia, sobrang napaka-understanding na lalaki ni Ryan. Yung tipong kahit kasalanan ko, siya pa rin yung unang nagsusorry. Kaya naman, ramdam ko na agad na mahal na niya talaga ako. Nawala na talaga si Angel sa sistema niya. 6th monthsary namin nung nagulat siya dahil inaya ko siyang magmotel kaming dalawa. Sa 6 na buwan namin bilang magsyota, never pa niya talagang hiningi sa akin ang aking pagkababae. Pero dahil naramdaman ko naman na seryoso siya sa akin, hindi ko naman ipagkakait yun sa kanya. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya sa akin. Magro-rosaryo, biro kong sagot. Pero hindi siya natawa. Ryan, syempre, ano bang ginagawa ng babae at lalaki dito? Sigurado ka ba? Tanong niya. Never pa akong naging ganito kasigurado sa buhay ko. Kaya oo, sigurado ako. Napatunayan mo na rin naman na mahal mo ko, di ba? Pagpasok namin ay hindi na siya nag-alangan. Agad niya akong hinalikan sa aking mga labi. Ako naman, Mama Mia, bigay na rin ako sa kanya. At oo nga, ibinigay ko na ang lahat pati pagkababae ko. Nung may nangyari na sa amin, naramdaman ko agad na mahal na niya ako. Naramdaman ko agad, Mama Mia, na oo, kaming dalawa na ngang dalawa panghabang buhay. Halos araw-araw na may nangyayari sa amin simula sa araw na yon. Halos araw-araw naming pinaparamdam sa isa't isa ang aming pagmamahal. Hanggang sa isang araw lang talaga, Mama Mia. Nagulat ako dahil nakaramdam ako na tila may nagbago kay Ryan. Ito ay after almost 2 years naming relasyon. Nag-date kami noon. Kwento ako ng kwento ng kung ano-ano pero siya ay tahimik lang. Nung una, hindi ko masyadong pinansin yung pananahimik niya. Ganun naman talaga siya eh. Tahimik,
Kwento pa rin ako ng kwento. Hanggang sa naramdaman kong wala na nga sa akin yung atensyon niya. Uy, nakikinig ka ba? Tawag ko. Aha? Kanina ka pa ha? Ang layo-layo ng mga naiisip mo. Ano kasi? Chona, may sasabihin sana ako. Ano naman yun? Huwag ka sanang magagalit ha? Bakit naman ako magagalit? Ano ba yun? Chona kasi, magre-resign na ako eh. Bakit ka naman magre-resign? May nahanap na kasi akong ibang trabaho dun sa lugar namin. Iiwanan mo ako dito? Hindi naman sa ganun. Bibisitahin kita. Magkikita tayo linggo-linggo. Kaya lang, mas maganda yung offer dun eh. Pwede naman akong lumipat dun, Ryan, if you want. Hindi na. Maganda na ang trabaho mo dito. At saka, isa lang talaga bakante. Para sa akin lang. Don't worry, kapag nagkabakante, ikaw agad ang irerekomenda ko. Mama Mia, syempre umayaw ako. Sino ba namang girlfriend ang gugustuhin na mawalay sa boyfriend niya, diba? Mahal na mahal ko si Ryan. Halos ibigay ko na ang buong mundo ko sa kanya. Pero wala din akong nagawa sa huli. Dahil bago niya ako sinabihan, nakapag-submit na pala siya ng resignation letter sa boss namin. Promise ha? Babalikan mo ako dito linggo-linggo? Oo, promise yun. Sabi niya nung nagpaalam na siya sa akin na uuwi na sa kanilang probinsya dahil dun na magtatrabaho. Mama Mia, hindi natupad yung kanyang pangako. Hindi natupad ang sinabi niya sa akin na bibisitahin niya ako. Unang linggong nagkahiwalay kami, ay excited ako. Kasi syempre, gusto ko siyang makasama. Gusto ko siyang makita. At miss na miss ko na siya. Pero hindi siya dumating. Tinatawagan ko siya, Mama Mia, pero hindi siya sumasagot. Ring lang ng ring yung cellphone niya. Tinext ko siya. Pero hindi din siya nagre-reply. Lumipas ang buong araw nang hindi siya nagpakita. Hanggang sa naging 2 linggo, naging 3 linggo, naging 4 na linggo, naging 1 buong buwan na hindi nagparamdam sa akin si Ryan. Mama Mia, ang sakit ng loob ko. At sa mga sandaling yon, si Chris ang naging sandalan ko. Wala din siyang balita tungkol kay Ryan. Hindi din daw niya alam kung nasaan na yung kaibigan niya. Maging siya ay hindi na raw nire-replyan nito. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. At sa pakiwari ko ay wala na nga kaming dalawa ni Ryan. Lalo pa, Mama Mia, nung may isa kaming kasamahan sa trabaho na nagbalita sa akin na nakita niya raw si Ryan sa mall na may kasamang isang magandang babae. Mukhang buntis nga yung babae, sabi nito. Doon ay nasaktan ako. Pero syempre, ano pa nga bang magagawa ko? 3 buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Ano pa bang aasahan ko? Inaantay niya ako, nababalikan niya ako. Syempre hindi ganun sa totoong buhay, 'di ba? Unti-unti ko nang tinanggap na wala na kaming dalawa. Si Chris ang naging kasama ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hanggang sa nanligaw nga sa akin si Chris.
Inamin niya sa akin na matagal na raw niya akong gusto. Kaya lang, si Ryan lang daw ang nakikita ko noon kaya hindi niya ako niligawan. Bagkus ay tinulungan pa niya ako na magkaroon ng tsansa kay Ryan. Pero ngayong wala na daw si Ryan at ngayong tila mayroon na nga itong iba, ay gusto niya raw subukan kung may pagkakataon siya sa puso ko. Naging porsigido si Chris. Mama Mia, araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Sinong babae ba ang hindi mahuhulog sa ganon? Sinong babae ba ang hindi magmamahal sa ganong klaseng lalaki? Kaya makalipas lang ang ilang buwan ng panliligaw ni Chris, ay napagdesisyonan kong oo, sasagutin ko na siya. Mama Mia, naging kaming dalawa ni Chris. Hindi man kasing bongga ang nararamdaman ko tulad nung naging kaming dalawa ni Ryan, ay nakakaramdam naman ako ng sense of security na kasama ko si Chris. Nakakaramdam naman ako ng pagmamahal. Nakakaramdam naman ako na hindi niya ako ipagpapalit sa iba. Si Chris, laging handang gawin ang lahat para sa akin. Kapag nagugutom ako kahit 10 oras na ng gabi, Mama Mia, hahanap talaga yan ng paraan para mabigyan lang ako ng pagkain. Mahal na mahal niya ako. At dun nagsimula na kinukumbinsi ko ang sarili kong totohanin na ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Chris. Fast forward tayo, Mama Mia. Lumipas ang 1 buong taon ng relasyon naming dalawa ni Chris. At syempre, 2 taon na rin halos nang hindi namin pagkikita ni Ryan. 2 taon na rin halos nung pang-ghost niya sa akin. Nalaman ko na rin na may girlfriend na nga siya. Hindi iyon yung Angel. Ibang babae, Mama Mia. At alam na rin ni Ryan na boyfriend ko na yung kaibigan niyang si Chris. Mama Mia, dahil marami kaming circle of friends, 1 linggo matapos ang halos 2 taon ang hindi namin pagkakaroon ng komunikasyon ni Ryan, ay bigla na lang may nag-chat sa akin. Isang kasamahan namin dati sa trabaho na nag-resign na rin. Nag-abroad at ngayon ay nakabalik na. Nag-aya ito ng gala. Dahil hindi niya ka-close noon no kaibigan si Chris, ay hindi ito imbitado. Girl, pwede ko bang dalhin yung boyfriend kong si Chris? Pwede naman girl, pero kung pwede lang sana, tayo-tayo lang, yung mga ka-close ko, para di ako ma-awkward. Sa susunod, pwede nang dalhin yung mga partners. Sabi niya. Nagpaalam ako kay Chris. Agad namang pumayag ang boyfriend ko. Mas okay sana kung kasama ako, kaya lang, kung kayo-kayo lang muna, ayos lang naman. Thank you, love, ha? Kita tayo pag balik ko, sabi ko. Sure. Mama Mia, dahil close friend ko naman yon yung dati kong kasamahan, ay sumama ako. Ang hindi ko lang inaasahan, nandun din ang ex ko, si Ryan. Hindi ko inaasahan yun, Mama Mia. Dahil di ko naman alam na close sila. Kasi nga, etong si Ryan, sabi ko nga sa inyo, napaka-introvert. Kaya wala akong alam na may close pala siya na iba bukod kay Chris. Pagdating ko doon ay nandun na sila.
nag-iinuman. Tatalikod sana ako kaya lang nakita na ako ng ibang mga kasamahan namin kaya wala na rin akong nagawa. Lumapit na rin ako sa kanila. Umupo. Nasa harap ko noon si Ryan. Akala ko casual lang. Akala ko bilang magkaibigan na lang o nandun lang kami bilang sa iisang taong pareho naming kaibigan. Inuman, Mama Mia. At yung inuman na yon ay naging tuksuhan. Uy, di ba may past kayong dalawa, Ryan at Chona? Tanong nung aming kaibigan. Past na yun, tapos na yun, sabi ko naman. Di ba pwedeng muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Kantsaw pa nung iba. Uy, wag kayong ganyan. May Chris na yan. Tinitigan ako ni Ryan na para bang nagulat siya kung bakit si Chris ang naging boyfriend ko. Pero sa isip-isip ko noon, wala akong kailangang ipaliwanag sa kanya. Siya itong biglang nawala. Siya itong biglang hindi na nagparamdam. Kaya hindi ko kailangang magpaliwanag o mag-explain ng kahit ano. Lumipas pa ang oras na puno ng pulutan at inuman. Hanggang sa unti-unti nang nagpapaalam ang iba. Hanggang sa 3 na lang kaming natira, Mama Mia. Yung friend namin na galing sa ibang bansa, ako at si Ryan. Girl, magpapaalam na rin ako sabi ko. Uy, wag niyo muna kaming iwan please. Antayin na lang natin yung boyfriend ko. Susunduin ako Siyempre dahil siyang nanlibre, nakakahiya naman kung iiwanan ko siya, Mama Mia, 'di ba? Kaya nagpatuloy kami doon. Hanggang sa ilang sandali pa ay dumating na nga yung boyfriend niya. Akala ko pa naman sasakyan ang dadalhin ng kanyang boyfriend dahil makikisabay na lang sana ako. Ang hindi ko alam, nagmotor lang pala ito. Uy girl, sorry motor lang pala dala ng jowa ko. Mauna na ako sa inyo. Ryan, wag mong pabayaan tong si Chona Hatid mo to. Kapag ito talaga may nangyaring masama dito, hindi kita patatawarin. Oo na, sige na, ako nang bahala sa kanya. Pagkatapos nun ay iniwanan na niya kami. Mama Mia, awkward talaga ako sa sitwasyon naming dalawa ni Ryan. Tumayo na ako, magpapaalam na ako sa kanya. Sige na, mauna na ako. Inaantay na rin ako ni Chris, sabi ko. Hindi ka ba niya susunduin? Di na ako nagpasundo. Kala ko kasi, ihahatid ako ni Mabel Ako na maghahatid sa'yo, sabi niya. Wag na, kaya ko naman, magkukommute na lang ako. Ano ka ba, nung oras na Ryan, pwede ba? Wag kang umaktong concern ka sa akin. Kaya ko sarili ko. Sige na, dyan ka na. Pagkatapos nun ay tumayo na ako at lumabas. Pero Mama Mia, ilang minuto na akong nakatayo sa labas, wala pa ring dumadaang jeep o kahit na taxi. Ang hindi ko alam, nasa harapan ko lang pala si Ryan. Nasa kabilang kanto at tinitignan ako. Ilang saglit pa ay dumaan yung motor niya at tumigil sa harapan ko. Kanina ka pa dyan. Tinitignan kita Wala na talagang taxi ngayon dahil gabing-gabi na. Sige na, sakay ka na. Ihahatid na lang kita. Wag na, Ryan. Kaya ko sarili ko. Ano ka ba? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa'yo. Ganun ba? Hindi mo rin ba napatawad yung sarili mo nung bigla mo akong iniwanan? Nagulat ako sa mga salitang lumabas sa bibig ko, Mama Mia. Chona, I'm sorry. Sige na, magpatid ka na. Masigurado ko lang ligtas ka.
bilang utang na loob ko rin kay Chris dahil kaibigan ko rin naman siya. At dahil wala na nga akong ibang mapagpipilian at wala na nga akong ibang masasakyan, ay pumayag ako, Mama Mia. Umangkas ako. Bigla niyang pinaharurot yung kanyang motor. Kaya imbis na ayokong yumakap sa kanya, natatakot naman akong mahulog. Kaya wala akong ibang choice kundi ang yakapin siya sa kanyang bewang. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay hinawakan niya ang kamay ko gamit ang isa niyang kamay. Yung isa naman ay hawak-hawak yung manubela ng kanyang motor. Agad niyang parang mas pinahigpitan ang pagkakayakap ko sa kanya. Gusto kong umayaw. Pero, nagsalita siya ng malakas. Umawa ka, baka kumapano ka. Wala na akong ibang naging choice. Pero ang hindi ko maintindihan, Mama Mia, ay yung aking nararamdaman. Kasi parang bumalik yung pakiramdam ko. Parang bumalik yung pagmamahal ko na dapat hindi ko na nararamdaman lalo pat pareho na kaming may ibang karelasyon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na ibang daan na pala ang tinatahak naming dalawa. Hindi na pala pabalik sa bahay namin o di kaya dun sa bahay ni na Chris. Alam kong alam niya kung saan nakatira si Chris. Huli na nung malaman kong ibang daan ang aming tinatahak dalawa. Uy, hindi to papunta sa amin o kahit kina Chris. Itinigil niya ang kanyang motor sa isang parang dorm. Lika, pasok ka. Ano ba to, Ryan? Sabi mo ihahatid mo ko. Bakit ibang lugar to? Nasaan tayo? Andito tayo sa inuupahan ko. Bakit tayo nandito? Iuwi mo na nga ako, please. Gusto lang kitang makausap, Chona. Gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Ryan. Tapos na tayong dalawa. Please naman, mag-usap naman tayo kahit for old time's sake lang. Kahit for closure lang. Ryan, hinahanap na ako ni Chris. I know. Ihahatid naman kita eh. Please. Mama Mia, wala na rin akong ibang naging choice. Ang totoo, gusto ko rin talagang marinig ang mga paliwanag niya. Ang totoo, bumabalik-balik pa rin sa isipan ko ang mga tanong kung paano niya nagawa sa akin ang mga bagay na yon. Pumasok kami sa loob ng kwartong inuupahan niya. Doon kami nag-usap. Inamin niya sa akin, Mama Mia, na never niya raw akong nakalimutan. Pero, akala niya raw nung una na hindi niya ako mahal. Akala niya na napipilitan lang daw siya. Huli na raw nung malaman niyang ako pa rin ang mahal niya, Mama Mia. May iba na raw siyang girlfriend at nalaman niyang boyfriend ko na rin si Chris. Ayaw niya raw saktan si Chris dahil naging kaibigan din niya ito. Kaya pinili niyang manahimik na lang. Pinili niyang ipagpatuloy na lang ang relasyon niya kasama yung girlfriend niya. Pero inaamin niya, Mama Mia, na mahal niya ako. Na ako raw ang greatest love niya. At aaminin ko, siya rin naman ay mahal ko pa rin. Siya rin naman ang nagparamdam sa akin kung paano nga ba ang totoong pag-ibig. Siguro, Mama Mia, dahil siya ang first ko sa lahat ng bagay. Siya ang unang experience ko sa kama. Siya rin ang unang first long kiss ko.
Siya ang unang lalaking pinagbigyan ko ng lahat-lahat sa akin. Parang bumalik sa akin ang lahat ng feelings. At Mama Mia, nung lumapit siya para halikan ako, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gumanti ako sa mga halik niyang yun. Nanabik ako sa mga yakap niya. Nanabik ako sa mga haplos niya. Nanabik ako sa mga halik niya. Mama Mia, sandali kong nakalimutan ang totoo. Sandali kong nakalimutan na may karelasyon ako, na may Chris na ako, at siya rin ay may girlfriend na. Inamin niya rin sa akin na madalas niyang chine-check ang social media ko. At ganun din ako sa kanya, Mama Mia. Nung hinubaran na niya ako ay hindi na ako tumutol pa. Wala akong ibang naging tugon sa kanya kundi ang mga impit kong mga halinghing. Tanda na gustong-gusto ko rin ang ginagawa niya sa akin. Hanggang sa pareho na nga kaming walang mga saplot at pareho na kaming nasa ibabaw ng kanyang kama. Oo, Mama Mia. Ibinigay kong muli ang sarili ko kay Ryan. Ibinigay kong muli ang sarili ko kahit pareho na kaming may ibang karelasyon. Bigay todo pa nga ako eh. Doon ko napagkumpara. Iba talaga ang pakiramdam. Kapag si Ryan ang kaniig ko kaysa sa kay Chris. Ninamnam ko talaga ang nangyari sa aming dalawa. Dahil alam kong eto na ang magiging huli. Ang tagal bago natapos naming dalawa ang nangyayari sa amin. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay niyakap niya ako at hinalikan sa aking noo. At paulit-ulit niyang sinasabi na mahal pa rin niya ako. Hanggang sa nakatulog siya. Ako naman ay hindi nakatulog. Nung naghihilik na siya, dahan-dahan na kong kumilos. Kinuha ko ang mga damit ko at sinuot yun. At dahan-dahan na kong umalis dun sa lugar niya. Pero bago ako tuluyang lumabas sa kwarto, ay nag-iwan muna ako ng isang mensahe sa kanya. Eto na ang huling pagkakataon na magkikita tayo, Ryan. Ikakasal na kaming dalawa ni Chris. Ayoko na ng magulong buhay. Kalimutan na natin ang isa't isa. Pagkatapos nun ay lumabas ako at umuwi. Hindi ako dumiretso kina Chris. Sa bahay namin ako dumiretso. Pagdating ko ay naligo agad ako at kinuskus ko ang sarili ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ang dumi-dumi kong babae. Kasi nakipagniig ako sa lalaking hindi ko naman boyfriend. At may boyfriend akong iba at may girlfriend din siyang iba. Iyak ako ng iyak habang nasa loob ako ng banyo. Bakit ganoon? Bakit napakakomplikado ng aking sitwasyon? Paglabas ko ng banyo ay tinext ko si Chris. Sinabi ko sa kanya na kanina pa ako nakauwi, na hindi na lang ako dumiretso sa kanila dahil pinauuwi ako ng mama. Agad naman akong tinawagan ni Chris. Love, ayos ka lang ba? Oo, matutulog na ako, love ha. See you tomorrow. Sabi ko na pilit ginagawang normal lang boses ko. Nagdadasal ako na sana wag niyang mahalata na kagagaling ko lang sa pag-iyak. Kinabukasan ay nagkita kaming dalawa ni Chris, Mama Mia. Kasi inaasikaso namin ang magiging kasal namin. Sa totoo lang, deep inside me, nagwi-wish na sana ipaglaban ako ni Ryan. Sana ipaglaban niya
ang aming nararamdaman sa isa't isa. Kaya lang lumipas ang mga araw at mga linggo. Walang Ryan na nagparamdam sa akin. Walang Ryan na nag-message sa Instagram, sa Messenger, o kahit sa cellphone ko. At dun ko tinanggap, Mama Mia. Hindi niya ako ipaglalaban. Hindi niya ipaglalaban ang pagmamahal na kanyang sinasabi. Hanggang sa nung January lang, nakita ko sa post niya, Mama Mia, na ikinasal na pala siya sa West dun sa kanyang girlfriend. Ang sakit lang na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin nung gabing yon na ako ang mahal niya pero hindi niya ako magawang ipaglaban. Meron talagang ganun, Mama Mia, oh? Meron ba talagang ganun? May mga pagmamahal ba talaga na hindi ipinaglalaban? Mama Mia, sa ngayon, pinaghahandaan pa rin naming dalawa ni Chris ang aming kasal. Isa lang talaga ang pinagpapasalamat ko, na hindi ako nabuntis ni Ryan. Yun lang. Dahil kapag nagkataon, alam kong mas magiging komplikado ang lahat. Sa ngayon, ang alam ko si Ryan ay nasa Maynila kasama yung kanyang bagong asawa. Ako naman, Mama Mia, andito pa rin sa probinsya namin. At inaantay ang itinakdang araw ng magiging kasal naming dalawa ni Chris. Mama Mia, desidido na ako ngayon na kalimutan ang nangyari sa aming dalawa ni Ryan. Alam ko naman kasi wala na rin naman kaming patutunguhan dahil ikinasal na rin siya sa iba. Ang dapat ko na lang gawin, tanggapin ng totoo. Tanggapin na ito talaga ang kapalaran ko. Mama Mia, masakit dahil sobrang namimiss ko pa rin si Ryan. Pero sobrang mali na nitong aking nararamdaman. Dahil pareho na kaming may kanya-kanyang pananagutan sa iba. Dito ko napagtanto, hindi pala lahat ng greatest love mo makakasama mo hanggang dulo. Maraming salamat, Mama Mia, sa pakikinig mo at pagbabasa mo nitong aking kwento. Nawa po ay mapagbigyan niyo ito na mai-ere sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Chona. Nako, Chona! Ganun talaga, no? May mga pagmamahal talagang hindi natin nagagawang ipaglaban. May mga pagmamahal talagang kahit totoo, dapat nang kalimutan. Pero sa totoo lang, Chona, tama ka naman eh. Kalimutan mo na lang yung si Ryan. Kung practical na advice o opinion ang gusto mo, yun. Kalimutan mo na si Ryan, ipagpatuloy mo ang kasal ninyong dalawa ni Chris. At maging masaya ka, piliin mong maging masaya kasama si Chris sa buhay mo. Yun ang practical. Pero if you want something honest opinion, para sa akin, oo, totoong dapat kalimutan mo na si Ryan dahil kasal na siya sa iba. Pero, huwag ka ring magpakasal kay Chris. Dahil, hindi mo naman talaga siya totoong mahal. At ginagamit mo lang siya. Dapat sa ngayon, makipag-iwalay ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang totoo dahil deserve niyang malaman ang totoo. At maging single ka na lang muna hanggat sa makahanap ka ng isang taong mamahalin mo ng totoo. Kasi kawawa naman si Chris eh. Pakiramdam ko nagagamit mo lang siya ngayon. Kawawang kawawa talaga siya. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon ha, Chona ha. Bakit naman kasi yung mga closure na yan eh? Ako, if tatanungin niyo ako kung hindi nagpaalam at hindi nagparamdam, yun na yung closure mo. Hindi ka na mahal, yun na yun. Iniwanan ka na sa ere. Wala na siyang pakialam kung nasasaktan ka man o hindi. Yun na dapat ang maging closure mo. Okay?
sa mga naghahanap pa rin ng closure dyan, kung ikaw ang klase ng taong hindi natatahimik hanggat walang closure, naku, huwag kang magkipagrelasyon ng panibago. Lalo't wala ka pang closure dun sa ex mo. Dahil magiging ganito talaga, magiging komplikado talaga. Anyways, thank you so much, Shona. And sa inyo na mga nakikinig ngayon, maraming salamat din po sa inyong lahat. Nako. And syempre, speaking of pasasalamat, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga members dito sa ating channel na nung nakaraang mga araw lang, 13 sila. Ngayon, naging 14 na. Hello, ako sa pinakabago nating member. Maraming salamat, Rose Arevalo. Ayon. Hi, Rose. Thank you so much for joining us sa pagiging member dito sa channel natin. Hello din ako kay Mary Ann Heneza, kay Marlia Giana Shane, kay Rico Sidanco, kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, kay Benson Boyser, kay Smack Dax, kay Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, and Gail Easy. Thank you very much for being a member dito sa ating channel. Maraming salamat sa effort at syempre sa gastos na rin. Sa mga gustong magpa-member na hindi alam kung paano, kung kayo po ay subscriber na, ayan po sa baba, may join button dyan. Pero kung hindi pa po kayo subscriber, kailangan munang mag-subscribe bago maging member, okay? Ayan, ang join button dyan sa baba. Yan po ang i-click ninyo at kayo na po ang mamili kung anong klaseng membership ba ang gusto nyong i-avail. At syempre, maraming salamat sa ating mga commentators sa laging nakikinig sa atin. Thank you very much. Sa mga bago nating commentators, hello, ako kay Ashlyn Francisco, maraming salamat. Kay Denise Ann Amul, thank you very much. Kay Michelle Picazo, maraming salamat. At sa mga dati pa nating mga commentators, thank you very much. Ayun, ngayon lang to ha. Sa susunod, wala na munang mga pa-shoutout. Ang ating gagawin, ipa-flash natin yung mga messages ninyo. Charlene Baclohan, Cutie Hot Mom, maraming salamat. Christina Zison, Alcora Ukit, Elizabeth Lagunday, Maricel Mina, Carl Carl, maraming salamat, Carl. Hello din kay Lovely No Feel, Judith McGovern, maraming salamat, Linda Abenales, at sa inyong lahat, thank you so much po. Mwah. Ako po si Mama Mia. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!